Sinabi ni Apostol Pablo, "Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo." Ibinigay sa atin ng Diyos ang ating isip at puso bilang sisidlan para panahanan ng salita ni Kristo. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Nang marinig ito ng mga Hudyo, sila ay nagtalo-talo. Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Kaya't inulit at ipinaliwanag pa ni Jesus ang kanyang sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paano ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Hindi pa rin ito naunawaan ng mga Hudyo. Sinabi nila, "Mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig dito?" Hindi nila ito natanggap dahil ang umiiral sa kanila ay ang kanilang laman, na ang isipan ay matagal nang nakababad sa aral, hindi ng Diyos, kundi ng relihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang isipan ng kanilang laman ay walang pakinabang. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa kanyang salita, dahil ang kanyang salita ay Espiritu at buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ang isip at puso ng laman ay gaya ng bato. Ang isip ng laman ay napopuot at lumalaban at hindi nagpapasakop sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas." Ang bato, kahit na ibabad mo ng matagal sa tubig at pagkatapos ay iahon mo, ito ay basa lamang. Kahit ito ay pigain mo, wala kang mapipigang tubig. Ang espongha, kapag ibinabad mo sa tubig at pagkatapos ay iahon mo, ito ay hindi lamang basa. Ito ay punong-puno ng tubig na kahit hindi mo pigain ay magtutulo ng tubig. Kapag piniga mo, ang tubig na sinipsip nito ay masaganang dadaloy. Kapag pinanirahan natin ang sagana sa ating puso at isip ang salita ni Kristo, pinaninirahan natin sa atin ang Espiritu Santo. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Ang kalayaang ito ay kalayaan sa kasalanan at lahat ng bunga ng kasalanan. Ang pakikinig ng salita ni Kristo ay hindi paminsan-minsan, kundi araw-araw,
patuloy, umaga at gabi. Hindi ito gaya ng pagtikim-tikim sa pagkain. Hindi tayo mabubusog sa pagtikim-tikim lamang. Kailangan natin na laging magpakabusog. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang tao ay nabubuhay sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito ay dahil tayo ay kailangang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ang tubig na buhay ay ang Espiritu Santo. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang literal na kahulugan ng kinasihan ay hiningahan ng Diyos. Ito ang paghinga ng Diyos nang gawin niyang tao ang tuyong alabok. Nilalang ng Panginoong Hesus ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang banal na kasulatan ay hiningahan ng Diyos dahil ang tunay na sumulat nito ay ang Espiritu Santo. Kapag ibinabad natin ang ating isip at puso sa banal na kasulatan, hindi lamang tayo umiinom mula sa isang baso, kundi inilulubog natin ang ating espiritu, kaluluwa at katawan sa ilong ng tubig na buhay. Kaya't mula sa ating bibig at puso ay dadaloy ang tubig ng buhay. Tayo'y nasasangkapan ng kalooban at mga gawa ng Diyos. Tayo ay makikinabang mula sa Diyos, matututo, susunod at hindi sasaway, mamumuhay na matuwid at sa katuwiran ng Diyos, at magiging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.